Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Isang babaeng gusgusin ng suot ang humila ng malaking maleta papasok sa isang high-end store. Basta-basta siyang pumili ng mga bag na nagkakahalaga ng daan-daang milyong won at kumuha ng litrato. Nang lumapit ang staff para paalisin siya ng may pangmamaliit, bigla niyang sinabi na babayaran niya ang lahat ng nahawakan niya. Pagkatapos, direkta niyang binuksan ang maletang puno ng pera. Dahil sobrang laki ng halaga ng pera, kinailangan ng staff gumamit ng cash counting machine para bilangin ito. Samantala, kalmado lang na humiga ang babae at natulog sa tabi ng pera habang hinihintay na mabilang ito. Siya si Sarah, ang misteryosong pangalan na narinig at hinangaan ng halos lahat sa mundo ng Korean tycoons, pero iilan lang ang nakakaalam na isa rin siyang super con artist. Kasabay nito, may natuklasan ng pulis na bangkay ng babae sa drainage ditch. Kalahati ng mukha niya ay sira. Wala rin ang fingerprints niya sa database. Sa crime scene, isang purple handbag lang ang naiwan, na may sobrang kakaibang material at kulay. May sarili pa itong unique serial number at nag-iisa lang sa buong mundo. Naniniwala ang pulis na ang pag-iwan ng killer sa luxury bag na ito ay isang mapanghamong pagpapakita ng kayabangan. Lumabas sa autopsy na paulit-ulit na hinampas ang mukha ng biktima, kaya nagkaroon ito ng matinding pagkasira. Sobrang brutal ng paraan ng pag-atake at malinaw na isa itong revenge killing. Ang dahilan ng pagkamatay ay hindi dahil sa mga sugat, kundi hypothermia. Kinuhaan ng pulis ng litrato ang serial number ng bag at dinala ito sa isang luxury store para matunto ng buyer. Ang may-ari ng bag ay si Yeo Jin, ang CEO ng Nox Cosmetics brand. Nang makita ni Yeo Jin ang tattoo sa bukong-bukong ng biktima, agad siyang bumigay. Kinumpirma niyang ang namatay ay ang kaibigan niyang si Sarah. Sa sumunod na investigasyon, sinabi ni Yeo Jin sa pulis na si Sarah ang Asia Regional CEO ng Boudoir brand. Ang relasyon nilang dalawa ay hindi basta ordinaryo. Nagsimula ang lahat sa isang Birkin bag. Naalala ni Yeo Jin ang unang pagkikita nila ni Sarah sa isang luxury boutique. May hinihila noon si Sarah na maalikabok na maleta, pero kalmado niyang binayaran ng cash ang bag na nagkakahalaga ng 10 bilyong won. Ang sandaling iyon ay nag-iwan ng hindi malilimutang marka kay Yeo Jin. Kalaunan, halos lahat ng ipon ni Yeo Jin ay ginastos niya at naghintay siya ng 6 na buwan para lang makabili ng limited edition bag. Kasabay nito, sa parehong store, nakita ni Yeo Jin ang isang napakagandang custom-made bag at alam niyang si Sarah ang may-ari nito. Kumalat ang mga chismis tungkol kay Sarah. May mga nagsabing si Sarah ang Regional General Manager for Asia ng luxury brand na Boudoir, isang century-old mysterious brand na nagsisilbi sa European royalty at sa mga sobrang yaman. Noong panahong iyon, dumadaan din si Yeo Jin sa isang mahirap na panahon. Sa isang VIP party, pinahiya si Yeo Jin sa harap ng lahat ng isang mayamang babae. Kinutya nito ang domestic cosmetics brand ni Yeo Jin at sinabing hindi ito high class enough. Ginamit niya ang dahilan na hindi ka-level ni Yeo Jin ang social standing nila para hindi siya papasukin sa kanilang social circle. Habang sobrang napahiya si Yeo Jin, aksidenteng nabangga siya ng isang babae kaya nadumihan ang bag niya. Galit at nahihiya si Yeo Jin pero hindi naging harsh ang reaksyon ng kabilang babae. Sa halip, paulit-ulit itong humingi ng tawad. Nag-alok pa siya kay Yeo Jin ng mas mahal na bag bilang kabayaran, isang limited edition model na nakita na ni Yeo Jin dati sa isang luxury store. Doon napagtanto ni Yeo Jin na ang babae ay si Sarah. Kalaunan, nagkataon ulit silang nagkita sa parking lot para humingi ng tawad. Inimbitahan pa ni Sarah si Yeo Jin para uminom. Sinabi ni Yeo Jin na lagi raw may mga alok si Sarah na hindi niya kayang tanggihan at dahil doon, naging magkaibigan sila. Tapat ding inamin ni Yeo Jin na desperado siyang patunayan ang sarili niya sa high society. Si Sarah naman ay flawless at perfect noong araw na iyon hanggang sa maramdaman ni Yeo Jin na parang ang 40 taon niyang pag-iisa ay ginugol lang sa paghihintay na makilala si Sarah. Kalaunan, dahil ninakaw ng roommate niya ang mga gamit niya, lumipat si Sarah sa bahay ni Yeo Jin na lalo pang nagpatibay sa relasyon nila. Hindi nagtagal, kaswal na binanggit ni Sarah ang ideya ng pagtatayo ng hotel at agad namang nakita ni Yeo Jin ang isang opportunity na pwedeng magbago ng buhay niya. Gusto ni Yeo Jin na makipag-collaborate ang Nox brand niya sa Boudoir para mag-supply ng personal care products para sa hotel. Ang reputasyon ng Boudoir ay mabilis na magpapataas sa value ng brand ni Yeo Jin, kaya lumapit si Yeo Jin kay Sarah at sinabi ang kagustuhan niyang mag-invest ng 15 bilyong won sa project. Pagkatapos nito, sumikat ng husto ang Boudoir at hinabol ito ng napakaraming KOLs at celebrities. Sold out agad ang product pagkalabas nito. Sa pinakaunang buwan, nakatanggap si Yeo Jin ng 1.5 billion won na dividends. Lalo nitong pinatibay ang paniniwala ni Yeo Jin sa investment decision niya. Pero ang araw na inilunsad ng Boudoir, ang bagong product nito ay siya ring huling araw na nakita ni Yeo Jin si Sarah. Sinabi ni Yeo Jin na si Sarah ay parang taong laging handang umalis. Ang maleta ni Sarah ay hindi kailanman lubos na nabuksan. Ngayon, labis na pinagsisisihan ni Yeo Jin ang desisyon niya. Naniniwala siya na kung agad niyang nireport sa pulis ang pagkawala ni Sarah, baka naging iba ang lahat. Matapos marinig ang testimonya niya,
Isang batang police officer ang naglabas ng duda. Napansin niya na basta na lang inilagay ni Eugene sa sahig ang mahalagang Birkin bag, isang regalo mula sa namatay niyang kaibigan. Kaya naghinala siya na peke ang bag at peke rin ang pagkakaibigan, o baka naman lahat ng iyon ay palabas lang. Maging si Mugyong ay nagsimulang makaramdam na may mali sa buong kwento. Parang kahina-hinalang perpekto ang lahat. Palihim na inimbestigahan ni Mugyong ang background ni Eugene at nadiskubre niyang nagkaroon siya ng alitan kay Sarah tungkol sa 15 bilyong won na investment. Sa totoo lang, public funds iyon na kinurakot ni Eugene. Sa oras na iyon, naresolba ng pulis ang isang kidnapping case at nakilala si Eugene bilang taong kumuha ng mga tao para kidnapin si Sarah at mabawi ang pera. Pero napagkamalan ng mga kidnapper si Sarah bilang isang babaeng nagngangalang Hyo Eun. Mabuti na lang, nailigtas siya ng pulis sa oras. Sa labas ng police station, nakasalubong ni Mugyong ang isang babaeng may tungkod at may sugat sa mukha. Siya si Hyo Eun, ang babaeng kakaligtas lang ng pulis. Marahil dahil sa shock sa naranasan niya, umiiyak pa rin siya. Mabait na inalok ni Mugyong ang tay niya para punasan ang mga luha nito. Hindi inaasahan, matapos punasan ang luha niya, may sinabi siyang misteryoso bago umalis. Noong una, hindi ito pinansin ni Mugyong pero kalaunan ay napansin niya ang isang kakaibang detalye. Malinaw na sinabi ng babae na nasugatan ang kaliwang binti niya, pero gumamit siya ng tungkod sa kaliwang bahagi niya imbes na sa kanan. Dahil sa maliit na detalyeng ito, nagsimulang maghinala si Mugyong na hindi ganon kasimple ang mga bagay. Kasabay nito, nakatanggap ng nakagugulat na balita ang Internal Investigation Team. Sinuri nila ang lahat ng records pero wala silang nakitang taong nagngangalang Sarah. Mula sa pangalan niya, birth date, residence registration hanggang sa edukasyon niya, lahat ay peke. Ang misteryoso at tila perpektong babae ay isang buong kasinungalingan pala mula pa sa simula. Nagdesisyon ng pulis na makipagkita sa isa pang key figure sa kwento. Sa kwarto ni Seong-shin, nakipagkita sila sa kilalang-kilalang loan shark na ito. Pero ibang-iba ang kwentong sinabi ni Seong-shin. Sinabi niyang mayroon siyang end-stage kidney failure at bukod sa kidney transplant, wala nang lunas. Pero ang mga kapatid niya, ex-wife, mga anak, at kahit ang 40 taong kaibigan niya ay tumangging mag-donate ng kidney sa kanya. Sa pinakadesperadong sandali niya, nakilala ni Seong-shin ang isang babaeng nagngangalang Dua na kalaunan ay magiging si Sarah. Noong panahong iyon, araw-araw malakas uminom si Seong-shin at tuluyan na siyang nawalan ng tiwala sa buhay. Sa hotel, sobrang lasing at magulo si Seong-shin kaya iniwasan siya ng lahat maliban kay Dua. Ikinuwento ni Seong-shin kay Dua ang buhay niya. Pagkatapos makinig, gumawa si Dua ng isang matapang na deal. Handang mag-donate si Dua ng kidney kay Seong-shin kapalit ng 5 bilyong won. Para gawing legal ang lahat, nagdesisyon silang magkaroon ng peking kasal. Pero sa totoo lang, hindi ang 5 bilyong won ang pangunahing goal ni Sarah. Dahil alam niya na para mabago ang buhay ng isang tao, hindi lang dapat tingnan kung paano gumastos ng pera ang mayayaman, kundi pati kung paano nila ito kinikita. Kapag tama ang biktima, madali niyang mababago ang identity niya. Kaya kusang pumasok si Dua sa buhay ni Seong-shin. Habang nagpapagaling siya, tinulungan ni Seong-shin si Dua na gumawa ng isang ganap na bagong identity para sa sarili niya. Sarah. Sa kabila ng napakalaking yaman niya, binigyan ni Seong-shin ang batang asawa niya ng peking diamond ring. Dahil sa status niya, maniniwala ang lahat na totoo ito. Sa sandaling iyon, tila nagising si Sarah. Ang kasal nila ay isa lang talagang peking kasunduan. Walang pag-ibig, walang respeto, walang sinseridad at walang mga pangako. Ayon sa regulations, ang mag-asawang gustong mag-donate ng kidney sa isa't isa ay kailangang manatili sa marital relationship nang hindi bababa sa 1 taon. Kaya pumirma sila ng marriage agreement para sa 2 taon. Gamit ang connections niya, aktibong tinulungan ni Seong-shin ang asawa niya na gumawa ng peking background para palabasin na isa siyang genius na nagtapos sa Cambridge University. Tuwing nababanggit ang Cambridge, ang kaya lang gawin ni Sarah ay iwasan ang topic at minsan ay bigla na lang siyang nagsasabi ng mga walang sense at walang connecting remarks para itago ang totoo. Hindi inaasahan, mukhang natuwa pa ang mayamang babae sa kilos ni Sarah. Nag-ayos pa siya ng private meeting kay Sarah at sinabing dadalhin niya si Sarah sa isang interesting na lugar. Isang mundong walang boring na mga asawa at puro guwapong batang lalaki lang. Sa gabay ng babaeng ito, pumasok si Sarah sa isang mas tago at mas marangyang circle. Sinamantala ni Sarah ang pagkakataong ito at nagsimula siyang ipakita na pinag-iisipan niyang magsimula ng negosyo. Naghahanda na siya para sa susunod na malaking hakbang sa plano niyang baguhin ang buhay niya. Sinabi niya na gusto niyang magdala ng isang high-end brand sa Korea. Pero dahil hindi siya pamilyar sa Seoul, hindi niya alam kung saan magbubukas ng store. Agad namang sinabi ng isang chairman na may building siya sa Cheongdam-dong sa isang prime location at handa niya itong iparenta ng mura. Kailangan lang niya ang tulong ni Sarah para tumaas ang value ng property. Kaya madaling nakuha ni Sarah ang isang magandang pwesto sa luxury street sa Cheongdam-dong. Ito rin ang unang hakbang sa panloloko ni Sarah. Naiintindihan niya na habang mas sinasadya niyang itaboy ang mga customer, mas lalo nila siyang gugustuhin at hihintayin. Ang value ng designer goods ay wala sa production costs at ang hinahabol ng mga tao ay hindi ang item mismo kundi ang social status at pakiramdam ng pagiging mas mataas na ibinibigay nito.
Ang totoong ibinebenta ni Sarah ay ang dagdag na value ng pakiramdam na iyon. Ang mga bag ay ginagawa talaga sa South Korea. Pagkatapos, pinaghihiwalay ang body at straps at ipinapadala sa England para i-assemble. Pagkatapos nito, ini-import ulit ang mga ito pabalik sa South Korea. Dahil dito, legal na nagagawa ni Sarah na gawing foreign goods ang domestic goods para buuin ang boudoir bilang isang luxury brand. Gumawa pa siya ng peking brand history online. Matalino niyang binuo ang isang glamorous na kwento para takpan ang mga kasinungalingan sa likod nito. Sinabi niyang ang brand niya ay may 100 taong history at espesyalista sa paggawa para sa European elite at sinabi pa niyang certified ito ng British Royal Family. Kasabay nito, sinadya ni Sarah na maglabas ng counterfeit goods sa market. Para kay Sarah, kung walang designer goods, walang counterfeit. Sa kabilang banda, kung may counterfeit, ibig sabihin siguradong may designer goods. Pagkatapos, namangha si Sarah sa craftsmanship ng isang may-ari ng maliit na workshop sa Gangnam. Ang red diamond-studded bag sa harap niya ay halos hindi na maiba sa tunay kapag tiningnan ng mata. Ang babaeng gumawa nito ang mismong taong matagal nang hinahanap ni Sarah. Pero ang atensyon ng babae ay nakatuon lahat sa napakagandang makeup ni Sarah at kumikinang na alahas. Ang babaeng ito, na ang pangalan ay Mi Jong, ay may genius na talento sa paggawa ng high-end bags. Agad na kinuha ni Sarah ang buong maliit na workshop ni Mi Jong. Hiniling niya kay Mi Jong na gayahin ang isang luxury bag design na sobrang taas ng difficulty. Magdamag na nagtrabaho si Mi Jong, maingat na inaasikaso ang bawat detalye na para bang gumagawa ng isang obra. Kahit na naihanda na ni Sarah ang sarili niya, natulala pa rin siya nang makita niya ang finished product. Halos perpekto ang level ng pagkakagawa. Sa ilalim ng dilim ng gabi sa rooftop, sinabi ni Sarah kay Mi Jong na kapag natanggap niya ang investment, agad niyang ima-mass produce ang bag. At naniniwala siyang mahusay itong magagawa ni Mi Jong pero walang kumpiyansa si Mi Jong. Sinabi niyang magaling lang siya sa panggagaya at hindi iyon ang totoong talent niya. Ngumiti si Sarah at sumagot. Tinanong niya kung paano nito masasabi na peke iyon kung sobrang hirap paghiwalayin ang totoo sa peke. Nangako si Sarah na bibigyan niya si Mi Jong ng malaking advance payment at umaasa siya sa isang long-term partnership. Iminungkahi ni Mi Jong na cash ang bayad. Mabilis na napansin ni Sarah na may hindi tama. Isang talented na batang babae na katulad niya ang nagtatrabaho rito. Malamang ay may tinatago siya. Inamin ni Mi Jong na tumakas siya mula sa bahay noong bata pa siya. Hindi kailanman nagkaroon si Mi Jong ng identification papers kaya hindi siya makapagbukas ng bank account. Nang marinig ito, pabirong sinabi ni Sarah na halos pareho lang sila ng sitwasyon na parang ipinapahiwatig na tumatakas din si Sarah. Habang lumalalim ang working relationship nila, nagsimulang palabuin ni Sarah ang pagitan ng sarili niya at ni Mi Jong. Hiniling ni Sarah kay Mi Jong na pumunta sa isang high-end store para magsukat ng damit kapalit niya dahil magkapareho sila ng katawan. Kahit sa harap ng salamin, sinabi ni Sarah na magkamukha sila. Pumunta si Mi Jong sa store at binasa ang pangalan ni Sarah gaya ng bilin. Nang isuot niya ang napakagandang dress, nagbago si Mi Jong na parang ibang tao. Tahimik pang tumayo si Mi Jong habang tinititigan ang high-class na refleksyon niya sa salamin. Naramdaman niyang kakaiba iyon at nakakaakit. Sinubukan ni Mi Jong na ipaliwanag na hindi siya si Sarah pero mabilis na naputol ang sinabi niya. Noong araw na iyon, nakatanggap si Mi Jong ng isang package. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang phone. Pagkasagot ni Mi Jong, lumitaw si Sarah mula sa likuran. Sinabi ni Sarah na regalo iyon para kay Mi Jong. Ang phone number ay nakarehistro sa pangalan ni Sarah. Pagkatapos nito, dinala ni Sarah si Mi Jong sa library. Sinabi ni Sarah na kahit hindi nag-university si Mi Jong, kaya pa rin niyang maintindihan ang mundo. Biglang napagtanto ni Sarah na walang savings account o phone si Mi Jong kaya tinulungan niya si Mi Jong na buuin ang identity niya. Para bang gumagawa si Sarah ng ganap na bagong buhay para sa babaeng ito dahil wala siyang identification. Hindi man lang makapunta sa ospital si Mi Jong kapag may sakit siya. Ibinigay ni Sarah kay Mi Jong ang isa sa membership cards niya at sinabing kontakin siya ni Mi Jong tuwing may kailangan siya. Hindi maintindihan ni Mi Jong kung bakit ganoon kabait si Sarah sa kanya. Ang sabi lang ni Sarah, tuwing nakikita niya si Mi Jong, may naaalala siyang isang tao. Dahil nakaranas lang ng kaunti sa privileges ng upper class, unti-unting nahumaling si Mi Jong at nahirapan siyang makawala. Isang araw, nakita ni Mi Jong ang wallet ni Sarah sa sofa. Imbes na ibalik agad ito kay Sarah, ginamit niya ang membership card sa loob para hanapin ang luxury store. Sa sumunod na 6 na buwan, nagpanggap si Mi Jong bilang si Sarah at tuloy-tuloy siyang gumastos sa mga high-end store. Narinig na ng lahat ang pangalan ni Sarah pero iilan lang ang nakakaalam ng tunay niyang mukha. Abala si Mi Jong sa paghanga sa mga alahas at ginaya pa niya ang paraan ng pagsasalita at kilos ni Sarah. Pero ang pagpapanggap ay tiyak na mabubuking din sa huli. Isang araw, pinigilan si Mi Jong ng security sa gitna ng shopping mall. Mula sa tattoo sa bukong-bukong niya, malinaw na sinubukan ni Mi Jong ang lahat para gayahin si Sarah, hanggang sa pinakamaliit na detalye tulad ng tattoo na halos perpekto niyang nakopya. Pero sinabi ng security guard na gusto ng cardholder na ayusin ang bagay na iyon ng tahimik at kailangan lang umalis ni Mi Jong ng walang gulo. Doon lang napagtanto ni Mi Jong na set up pala ang lahat ni Sarah para ipahiya siya. Hindi maintindihan ni Mi Jong kung bakit siya tatratuhin ng ganoon ni Sarah. Minsan, sinadya ng babaeng iyon na lagyan ng gamot ang inumin ng isang tycoon. Nang sumuka ang lalaki, kinuha niya ang pinakamahal na bag sa store para saluhin ng suka
at pagkatapos ay lumuhod para siya mismo ang maglinis ng kalat. Ang pinakamahalaga, mariin niyang tinanggihan ang anumang kabayaran. Para kay Sarah, isa lang iyong performance. Hindi handbags ang ibinebenta ni Sarah at hindi rin brands. Ang ibinebenta niya ay pride, humiliation, at sense of superiority ng mga mayayaman. Sa puntong ito, kaunting pabor pa lang ang nakuha ni Sarah mula sa kabilang lady. Hindi pa iyon sapat para tuluyang itaas ang career niya. Pagkatapos nito, ginamit ni Sarah ang trabaho bilang dahilan para madalas bumisita sa isang high-end bar at bawat punta niya ay espesyal niyang hinihiling ang isang male model na nagngangalang Ji-Hwan para mag-serve ng drinks sa kanya. Pero lagi namang sinasadya ni Sarah na dumistansya. Ang lamig at pagiging aloof ni Sarah ay lalo lang nagpausok sa curiosity ni Ji-Hwan tungkol sa mayaman at misteryosong babaeng ito. Isang araw, nagpanggap si Ji-Hwan na aksidente niyang nakuha ang Porsche keys ni Sarah. At gaya ng inaasahan, hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng message mula sa kanya. Nang ibalik niya ang kotse, nakita niya itong nakatayo roon ng nakapaa at may malungkot na tingin sa mga mata na para bang katatakas lang niya mula sa bahay. Kusang hinubad ni Ji-Hwan ang sapatos niya para maisuot nito. Pero nang marinig niya ang pangalan ni Xiong-shin, agad na natigilan si Ji-Hwan dahil iyon ang kilalang loan shark sa lugar, isang pangalan na kinatatakutan ng lahat ng nakakarinig nito. Sa circle ni Ji-Hwan, kalahati ng mga tao ay may utang kay Xiong-shin at ang kalahati naman ay tumutulong kay Xiong-shin na maningil ng utang. Hindi maintindihan ni Ji-Hwan kung bakit nakatira si Sarah sa ganoong tao. Naghinala si Ji-Hwan na niloko ni Xiong-shin si Sarah pero kalmadong sumagot si Sarah na si Xiong-shin ang klase ng tao na kapag kasama niya, hindi na kailangang magpaliwanag ni Sarah tungkol sa sarili niya. Sa puntong ito, unti-unting naging malabo ang atmosphere sa pagitan nila. Sinubukan ni Ji-Hwan na alamin kung bakit siya tinawag ni Sarah ng ganoon kagabi. Gusto ba ni Sarah na manatili siya roon buong gabi? Malamig na sinabi ni Sarah na cheap si Ji-Hwan pero walang pakialam si Ji-Hwan. Sinabi niyang sa propesyon niya, pagiging hypocrite ang magpanggap na virtuous. Magkasama silang naglakad sa kalye. Pabiro pero medyo seryoso, sinabi ni Ji-Hwan na gusto niyang tumakas kasama si Sarah. Hindi siya kukuha ng anumang pera ngayong araw at gusto lang niyang gumugol pa ng isa pang oras kasama si Sarah. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang tunay na magmalasakit si Ji-Hwan kay Sarah. Binigyan pa niya si Sarah ng nickname sa phone contacts niya. Pero ang interactions ni Ji-Hwan kay Sarah ay tila naging higit pa sa trabaho. Umupo sila sa harap ng convenience store na parang normal na couple, kumakain at nagkukwentuhan. Sa sandaling iyon, aksidenteng napansin ni Ji-Hwan ang needle marks at mga pasa sa braso ni Sarah. Agad niyang naisip ang droga at naghinala siyang si Xiong-shin ang gumawa nito kay Sarah. Pagkatapos, tiningnan niya ang wasak na ekspresyon ni Sarah. Nakaramdam si Ji-Hwan ng galit at sakit sa puso. Tinanong niya kung bakit kailangan nitong mamuhay ng ganoon. Dahil sa bugso ng galit at awa, bigla niyang tinanong kung gusto ba nitong patayin niya ang walang hiyang lalaking iyon. Mapaniwalang naniwala si Ji-Hwan na kung mamamatay si Xiong-shin, mamanahin ni Sarah ang lahat ng assets at pwede na silang mamuhay ng masaya. Pero nang malapit ng saksakin ng kutsilyo ni Ji-Hwan si Xiong-shin, sumugod si Sarah para harangan siya. Pagkatapos, walang tunog na sinabihan ni Sarah si Ji-Hwan na tumakbo. Nataranta si Ji-Hwan at nagmaneho palayo sa scene. Sa paglipas ng panahon, mas nakilala ni Sarah si Xiong-shin kaysa sa kahit sino. Tuwing kailangan ni Xiong-shin ng dialysis, palihim na inihahanda ni Sarah ang lahat at maingat niyang inaalagaan ang kalusugan nito. Pero kahit ganoon ang buhay niya, may mabibigat at komplikadong emosyon si Sarah na walang makaintindi. Lalo pang napagod at nasaktan si Sarah sa peking buhay na pinamumuhayan niya. Sinabi ni Sarah kay Xiong-shin na hindi na niya kayang paghiwalayin ang totoo sa kasinungalingan. Pinagsisihan niyang naranasan niya ang pakiramdam ng yaman dahil kapag minsan mo na itong nahawakan, baka hindi mo na ito tunay na maangkin ulit sa buong buhay mo. Pagkatapos, may hindi inaasahang nangyari. Biglang nagkaroon ng complications si Xiong-shin at muntik na siyang mamatay. Sinabi ni Sarah sa kanya na wala siyang pinagsisisihan at gusto lang niyang patuloy na mabuhay gamit ang pangalang Sarah. Sa ospital, nagkamalay si Xiong-shin at gumawa ng will kung saan iniwan niya ang lahat ng assets niya sa asawa niyang si Sarah. Pero nagdesisyon pa rin si Sarah na ituloy ang kidney transplant para kay Xiong-shin. Tinanong ni Xiong-shin si Sarah kung bakit niya ito ginagawa at sinabing kung mamamatay siya, agad nitong mamanahin ang buong kayamanan. Kalmadong sumagot si Sarah na kaya pa niyang maghintay ng kaunti bago ito kunin. Base sa sitwasyon, malamang hindi na siya maghihintay ng matagal. Sinabi ni Xiong-shin na hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Sarah sa sandaling iyon, pero sigurado siyang kahit sa pagkakataong iyon lang, binitiwan ng babae ang identity niya bilang con artist. Pagkatapos ng surgery, tila naglaho si Sarah sa mundo na para bang hindi siya kailanman umiral. Hindi nagtagal, binigyan ni Sarah si Ji-Hwan ng isang luxury apartment bilang farewell gift. Sinabi ni Sarah kay Ji-Hwan na kalimutan ang nakaraan at magsimula ng bagong buhay. Kasabay nito, unti-unting naging pawn si Ji-Hwan sa career ni Sarah. Inayos na lumapit at magsilbi si Ji-Hwan sa mayayamang elite. Sobrang lakas ng influence ng mga top tycoons na ito. Sa ilang initial clients pa lang, mabilis nang sisikat ang brand. Pagkatapos makumpleto ang hakbang na ito, ang kailangan ni Sarah ay prestige sa loob ng upper class.
At dito naging mahalaga ang role ng model boyfriend niya. Hindi lang personal na lumalapit si Ji-hwan sa mayayamang babae, kundi nagbibigay din siya sa ibang male models ng serye ng handbags mula sa brand ni Sarah. Malaki rin ang bayad sa mga lalaking ito para ikalat ang reputasyon ng boudoir sa mga mayayaman. Pinagsama-sama ang maliliit na detalye para bumuo ng credibility, at ang credibility naman ang bumuo ng trust. At kapag umabot sa sukdulan ang paniniwala, nagiging parang relihiyon na ito. Dahil dito, nakabuo si Sarah ng loyal customer base para sa luxury brand niya. Pagkatapos, nagpatupad siya ng customer stratification strategy. Pinatrato ni Sarah sa mga store niya ang mga customer ayon sa kanilang social standing para lalo pang palakasin ang pakiramdam ng privilege at scarcity, isang bagay na laging hinahangad ng upper class. Hindi nagdalawang isip si Sarah na paalisin sa staff niya ang mga customer na ordinaryo ang suot. Kasabay nito, limited quantities lang ang ibinebenta ni Sarah at pinapapila niya ang mga customer. Gaya ng inaasahan, mabilis na napatunayang epektibo ang scarcity marketing strategy ng boudoir. Mahahabang pila ng mga tao ang naghintay sa labas ng store at mabilis na tumaas ang presyo ng product. Sa isang luxury store, natulala si Mi-jong nang makita niya ang isang handbag na siya mismo ang gumawa na nakadisplay bilang isang obra ng boudoir. Umabot sa 50 milyong won ang presyo ng product. Doon napagtanto ni Mi-jong na ang buong reputasyon ni Sarah at ang boudoir empire ay itinayo sa walang awang paggamit sa talento niya. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Mi-jong na mas higit pa ang nararapat sa kanya. Pagbalik niya sa masikip niyang kwarto, nakita ni Mi-jong si Sarah na naghihintay sa kanya. Tinanong niya kung bakit pinakialaman ni Sarah ang mga gamit niya, pero agad siyang sinagot ni Sarah. Binanggit ni Sarah ang chismis na si Mi-jong ay isa lang nouveau riche at mababaw na tao na nagmula sa palpak na paggaya ni Mi-jong kay Sarah. Malamig na sinabi ni Sarah na kung gagayahin mo ang isang tao, kahit paano ay gawin mo ng maayos. Binalaan ni Sarah si Mi-jong na huwag humarang sa kanya sa mahalagang sandaling ito. Ipinaalala rin ni Sarah kay Mi-jong na huwag kalimutan ang lahat ng ginawa ni Sarah para sa kanya. Pagkasabi nito, malamig at walang pag-aalinlangan siyang pinaalis ni Sarah. Lalo nitong pinagalit si Mi-jong at pinalakas ang kagustuhan niyang maghiganti. Pagkatapos, tumawag si Mi-jong sa immigration office at inireport ang lahat ng illegal workers sa factory. Dahil dito, nawala ang lahat ng taong nakakaalam tungkol sa relasyon niya kay Sarah. Pagkatapos, bumalik si Mi-jong sa craft workshop. Doon, pinunasan niya ang lahat ng fingerprints at anumang bakas na pwedeng magkaiba sa kanya at kay Sarah. Nang matapos siya, tila opisyal nang naging perpektong Sarah si Mi-jong. Kalmadong nagpakita si Mi-jong sa launch ng bagong koleksyon ng boudoir. Sumasalamin ang stage lights sa nakakatakot na kalmadong mukha niya. Kalaunan, sa bakanting lugar, si Sarah lang ang nakitang desperadong inaatake ang ambisyosang babaeng gustong pumalit sa kanya. Pero sa laban na ito, ang kailangang alisin ay hindi lang isang tao, kundi ang identity nila, ang nakaraan nila, at ang buong katotohanang minsang umiral. Pero hindi pa kailanman nakapatay si Sarah ng kahit sino. Sa takot, lumabas siya ng elevator para maghanap ng taong tatawag ng emergency help, pero hindi niya inaasahang makakasalubong niya ang ex-husband niya na ilang taon na niyang hindi nakikita. Nag-donate si Sarah ng kidney para iligtas siya at dahil doon, unti-unti niyang nabuo ang reputasyon niya at naging founder ng isang sikat na luxury brand. Nang tumingala si Sarah sa logo na siya mismo ang nag-design, biglang naging determinado ang mga mata niya. Itinago ni Sarah ang duguan niyang mga kamay sa likod niya. Kahit mob boss ang ex-husband niya, pinili niyang bumalik ng mag-isa sa kwartong iyon. Sa gitna ng pagkataranta niya, tila nakita ni Sarah na dumilat ang babaeng nakahiga sa sahig. Ang mukha nito ay pansamantalang nagbago at naging mukha niya mismo. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Sarah ang isang decorative object at paulit-ulit itong ibinalibag sa mukha hanggang hindi na ito makilala. Pagkatapos, kumuha si Sarah ng malaking maleta at isiniksik ang bangkay sa loob habang naghihintay hanggang matapos ang press conference. Habang nililigpit ng staff ang stage, kalmadong itinulak ni Sarah ang maleta palabas at nakisama sa crowd na parang walang nangyari. Inayos ni Sarah na ikarga ng mga worker ang maleta sa isang truck. Pagkatapos, tumulong siyang dalhin ito sa shopping mall kung saan malapit nang magbukas ang bagong branch. Sinadya ni Sarah na umikot ng malayo sa loob ng mall para malinaw siyang makita ng surveillance cameras. Gumawa siya ng perpektong route na parabang chine-check lang niya ang trabaho. Pagdating sa lugar na dati na niyang kinalkula, itinulak ni Sarah ang maleta pababa sa isang tagong spot. Ang spot na ito ay direktang papunta sa isang secret underground sewer system na aksidenteng nadiskubre ni Sarah habang nagtatrabaho siya bilang sales clerk. Pero ang hindi inaasahan ni Sarah ay hindi pa pala tuluyang patay si Mi-jong. Gamit ang matinding kagustuhang mabuhay, sinundan ni Mi-jong ang mahinang liwanag at gumapang palabas ng mabahong sewer. Sa basang pader ng sewer, nakita ng pulis ang daan-daang magkakapatong na fingerprints. Ito ang ebidensya na sa huling sandali niya, sinusubukan pa ring mabuhay ni Mi-jong. Kaunting distansya na lang ang layo niya para makarating sa surface. Pero sa huli, napagod si Mi-jong at namatay sa lamig sa loob ng kadiliman. Habang naghahanda ang pulis na maglabas ng arrest warrant para kay Sarah, kusa siyang nagpakita sa station. Pero nang umupo siya sa interrogation chair, kalmadong sinabi ni Sarah na hindi siya pumunta para umamin, kundi para makipag-cooperate lang sa investigation. Itinanggi niya ang fraud at lahat ng iba pang accusations.
Malamig ang mga mata niya na parabang isang misunderstanding lang ang lahat at baka ang totoong laban ay nagsisimula pa lang. Sinabi ni Sarah na ganito ang mundo, maawain at malamig. Sa isang panig ay marangyang parties na puno ng nakakasilaw na ilaw, habang sa kabilang panig may isang taong namatay sa lamig sa dilim nang walang nakakaalam. Agad na nag-focus si Mugyong sa 15 bilyong won investment ni Yeojin. Hiniling niya ang direktang confrontation sa pagitan ng dalawa. Pero ang hindi inaasahan ng kahit sino, bago pumunta sa police station, nailipat na ni Sarah ang buong halaga pabalik sa account ni Yeojin at tinawag ito ni Sarah na investment profit. Kalmadong nagdagdag si Sarah ng isang mahalagang pahayag. Kung hindi scam ang boudoir, hindi pwedeng akusahan si Yeojin ng embezzlement. Ang pahayag na ito ang gumising kay Yeojin kaya gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya laban sa accusation ng embezzlement. Ang kaya lang kumpirmahin ni Yeojin ay lehitimong investment iyon. Ibig sabihin kailangan niyang kumampi kay Sarah. Kung walang formal lawsuit, sobrang hirap akusahan si Sarah. Kulang ang ebidensya at walang plaintiff, kaya nanatiling hinala lang ang lahat. Bahagyang ngumiti si Sarah at kalmadong umalis sa interrogation room. Sa hallway, sinulyapan ni Sarah si Mugyong na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Sandali lang nagtagpo ang mga mata nila. Ang isa ay nagkakalkula, ang isa naman ay may mga salitang hindi masabi. Malayo pa sa tapos ang laban. Nang umalis si Sarah sa police station, agad na ni-review ni Mugyong at ng mga kasamahan niya ang interrogation footage. Umabot ang video sa bahagi kung saan sinabi ni Sarah, sa isang panig ay marangyang party, habang sa kabilang panig ay may taong namatay sa lamig nang biglang ipinahinto ito ni Mugyong. Ilang beses na ni-rewind at inulit ni Mugyong ang video at napagtanto niyang may isang detalyeng nakaligtaan. Agad pagkatapos nito, nag-utos si Mugyong ng arrest. Pagkalabas ni Sarah, pinigilan siya at agad na inaresto dahil pinaghihinalaan siyang may kinalaman sa pagpatay sa hindi nakikilalang babae sa sewer. Sa wakas, ibinalik si Sarah sa interrogation room. Nagtaka si Sarah kung bakit ganoon kadeterminado si Mugyong na targetin siya at kung anong ebidensya ang hawak nito para akusahan siya. Itinuro ni Mugyong na nangyari ang krimen sa mismong gabing nag-host si Sarah ng party ng boudoir pero nagpakita ng pangmamaliit si Sarah dahil marami siyang alibis. Sa puntong iyon, inilabas ni Mugyong ang mahalagang ebidensya. May nakitang skin cells at dugo ng killer sa ilalim ng mga kuko ng biktima. Nang marinig ito, sandaling natulala si Sarah. May mga bakas na pwedeng burahin pero ang DNA ay hindi kailanman nagsisinungaling. Sinabi ni Mugyong kay Sarah na hindi niya sinasadyang na ilabas ang impormasyong ang investigators at ang Sala rin lang ang nakakaalam. Ang dahilan ng pagkamatay ng biktima ay hypothermia. Ang detalyeng ito ay hindi kailanman inilabas sa publiko. Base rito, napagdesisyonan ng pulis na si Sarah ang huling taong nakakita sa biktima bago ito mamatay at siya lang ang suspect na nakakaalam ng eksaktong dahilan ng pagkamatay. Ipinaliwanag ni Mugyong na kung si Sarah talaga ang mastermind, kukunin niya ang lahat ng perang nakuha niya sa scam at mawawala na lang. Pero sa huli, hindi iyon ginawa ni Sarah. Ipinapakita nito na siguradong may hindi inaasahang aksidente na nangyari noong gabing iyon. Tahimik na humingi si Sarah ng sigarilyo at dahan-dahang sinabi na matagal na niyang gustong tumigil sa paninigarilyo. Ang mayayamang taong nakilala niya ay kayang tumigil sa paninigarilyo para mabuhay pa ng isang araw. Pero kahit gaano niya sila subukang gayahin, hindi niya kayang malaman ang pagnanais na mabuhay pa ng isang araw. Pagkatapos niyang ubusin ang sigarilyo, nabawi ni Sarah ang kalmado niya. Sinabi niya kay Mugyong na naniwala sa kanya ang mga tao, hindi dahil may espesyal siyang kakayahan, kundi dahil alam na alam niya kung ano ang pinakagusto nila. At nakita rin ni Sarah ang pinakamalaking gusto ni Mugyong sa sandaling iyon, ang marinig siyang umamin. Pero biglang nagbago ang tono ni Sarah at nagsimula siyang mag-quote ng legal provisions. Kailangang makakuha ng arrest warrant sa loob ng 48 oras mula nang ma-detain ang suspect. Kung kulang ang ebidensya, kailangang agad palayain ng pulis ang suspect at pagkatapos nito, hindi na pwedeng arestuhin ulit ng pulis ang suspect para sa parehong krimen. Iyon ang huling hamon ni Sarah kay Mugyong. Kung makatakas si Sarah, tatawagin siyang fraud. Kung maaresto si Sarah, tatawagin siyang murderer. Pero kung palalayain si Sarah pagkatapos ng 48 oras, tatawagin siyang inosente. Sa pader ng interrogation room, malinaw na ipinapakita ng countdown clock na 47 oras na lang ang natitira. Opisyal nang nagsimula ang karera laban sa oras. Dahan-dahang nagsalita si Sarah at may halong pang-aasar ang boses niya. Sinabi niya na matigas ang paniniwala ng mga tao sa gusto nilang paniwalaan. Kahit pa lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kanya, hindi ibig sabihin noon na siya ang salarin. Talagang nagalit si Mugyong sa kalmado niya. Sinabi niyang kung hindi si Sarah ang murderer, dapat nagalit siya at ginawa ang lahat para patunayan ang pagiging inosente niya. Pero ang tanong lang ni Sarah ay kung talagang gugustuhin ba ni Mugyong na maniwala sa kanya. Kalmadong ipinagpatuloy ni Sarah na kung kaya niyang patunayan ang pagiging inosente niya, matagal na niya iyong ginawa. Patuloy na pinressure ni Mugyong si Sarah. Sinabi niyang may isa pang paraan para malaman kung sino talaga siya at kung siya ba ang salarin, DNA testing. Tinanong niya kung papayag ba itong magbigay ng sample. Walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang bibig niya para magbigay ng sample mula sa loob ng bibig. Pagkatapos ay kalmado niyang ipinagulong ang daliri niya para makuha ang fingerprints niya. Nagulat ang lahat sa resulta ng analysis.
Ang DNA at fingerprints niya ay wala talaga sa kahit anong database. Hindi rin ito tumugma sa kahit anong samples na nakolekta ng pulis sa crime scene. Biglang napagtanto ni Mugyong na si Sarah ay isang taong hindi umiiral at walang totoong identity mula pa sa simula. Umabot ang kaso sa isang hindi pa nangyayaring deadlock. Ang suspect at ang biktima ay malinaw na nasa harap lang nila, pero hindi sila ma-identify ng pulis. Ibig sabihin, kailangan nilang makahanap ng incriminating evidence laban sa isang taong parehong umiiral at hindi umiiral sa loob ng natitirang 34 na oras. Halos imposibleng task iyon. At sa sandaling iyon, naisip ni Mugyong ang isang posibilidad na hindi niya kailanman pinangahasang isipin noon. Nang palalimin na sana ni Mugyong ang kaso, biglang dumating ang superior niya at hiniling na ilipat ang case file sa ibang team. Binalaan siya nito na kung hindi makakahanap ang pulis ng sapat na ebidensya para makakuha ng arrest warrant sa loob ng legal na oras, magiging illegal ang arrest at haharap si Mugyong sa disciplinary action. Pero hindi sumuko si Mugyong. Naniniwala siyang kaya niyang maresolba ang kaso sa natitirang oras. Nagpakita ng pangmamaliit ang superior niya. Pabiro pero may panlalait nitong sinabi na habang mas walang magawa ang isang tao, mas lalo siyang nagkakaroon ng delusyon na kaya niya ang lahat. Diretsahan din niyang sinabi na ang obsession ni Mugyong ay dahil lang sa ambisyon niyang ma-promote. Handang isugal ni Mugyong ang pag-aresto sa isang tao nang hindi iniisip ang magiging epekto nito sa mga subordinates niya. Mabigat ang pressure kay Mugyong kaya napaisip siya ng malalim. Sa huli, bumalik si Mugyong sa interrogation room para subukang daanin si Sarah sa emosyon. Gumamit siya ng sympathetic na tono para sirain ang psychological defenses ni Sarah pero malamig lang na tumawa si Sarah. Sinabi ni Sarah na ang mga scammer ay mas naa-attract sa highly educated at professional na mga tao dahil naniniwala sila sa sarili nilang logic at iniisip nilang sapat silang matalino para hindi malinlang. At ang mismong paniniwalang iyon ang fatal weakness nila, lalo na ang mga may certain social standing dahil sobrang confident sila sa sarili nila at talagang hindi sila naniniwalang pwede silang maloko. Pagkasabi nito, makahulugang tumingin si Sarah kay Mugyong. Binalaan ni Sarah si Mugyong na mag-ingat dahil ang klase ng taong tinutukoy niya ay siya mismo. Matapos mabigo ang psychological attack, bumalik si Mugyong sa main issue. Tinanong niya kung saan pumunta si Sarah at ano ang ginawa niya. Matapos ang party, nagbigay si Sarah ng sunod-sunod na halos flawless na statements. Sinabi niya na pumunta siya sa shopping mall para ihanda ang bagong branch. Bandang 10:00 ng umaga, natapos niya ang trabaho at pumunta siya sa hotel para magpahinga. Naka-off ang phone niya hanggang sa matagpuan si Sarah ng pulis. Siya pa mismo ang nag-alok na i-check ang dashcam footage ng kotse niya at ang room service log ng hotel. Pero mabilis na nakadiskubre si Mugyong ng bagong kahina-hinalang punto. Ang testimony ni Sarah ay salungat sa sinabi ng isa pang key figure, si Che Yu ng Samwol Department Store. Dati, iginiit niya na hindi natuloy ang lease agreement para sa brand ni Sarah gaya ng sinabi ni Sarah. Ayon sa dati niyang testimony, ang agreement para makapag-operate ang brand ni Sarah sa loob ng mall ay hindi kailanman na-approve. Kaya siguradong nagsisinungaling ang isa sa kanila. Agad na inutusan ni Mugyong ang mga subordinates niya na i-verify kung totoong may construction sa area ng boudoir store sa Samwol. Hindi nagtagal, lumabas sa investigation na totoo ang testimony ni Sarah. Kahit may construction nga na nangyari sa loob ng mall ilang araw bago iyon, lahat ng bakas nito ay tuluyan ng naalis. Mahalagang tandaan na construction man o demolition, hindi talaga ito pwedeng matuloy ng walang approval ni Che Yu. Nag-speculate si Mugyong na siguradong may mabigat na dahilan ang pagsisinungaling ni Che Yu. Malaki ang posibilidad na may tinatago siya. Diretsahang hinarap ni Mugyong si Che Yu at tinanong kung bakit niya itinangging pumirma sa contract matapos itong mapirmahan. Inutusan pa niya ang pagbura ng mahalagang CCTV footage. Gustong malaman ni Mugyong kung ano ang ginawa ni Sarah para ma-provoke ang isang high-ranking chairwoman na tulad niya. Pero hindi inaasahan ang sagot ni Che Yu. Sinabi niyang hindi niya iyon ginawa dahil kay Sarah. Sa totoo lang, bago siya harapin ni Mugyong, hindi pa nga niya alam na naloko siya. Kalaunan lang, matapos niyang reviewin ang surveillance footage, niya nadiskubre ang katotohanan sa likod ng buong pangyayari. Inamin ni Che Yu na personal niyang nakita si Sarah na hinihila ang isang malaking maleta sa loob ng shopping mall niya. Naghinala siyang laman nito ang bangkay ng biktima at natakot siya sa eksenang iyon. Ang ginawa niya pagkatapos ay hindi para protektahan ang salarin, kundi para protektahan ang reputasyon ng center. Iyon ang panig niya at iyon ang dahilan niya. Agad na napansin ni Mugyong ang mga salitang hinila palayo. Napag-isip ni Mugyong na siguradong nakita ni Che Yu ang surveillance footage. Sinabi ni Che Yu na ang pagbura sa video bago malaman ang insidente ay pwedeng ituring na negligence, pero ang pagbura nito matapos itong mapanood ay pwedeng maging krimen na intentional destruction of evidence. Pero dahil nawala na ang video, hindi mapapatunayan ni Mugyong na napanood nga ito ni Che Yu. Sunod, nag-alok si Mugyong ng deal. Sinabi niya na kung ang gusto nito ay protektahan ang shopping center, matutulungan niya ito. Pero hindi inaasahan, agad na inilabas ni Che Yu ang recording device ni Mugyong. Nagbanta siya na kung kahit isang sentence mula sa usapan nila ang makarating sa media, tapos na ang police career ni Mugyong. Pero bago matapos ang usapan, may ibinunyag si Che Yu na nakakagulat na impormasyon. Sa dinner party noong gabing iyon, personal niyang nakita ang isang babaeng may suot na kaparehong dress sa tabi ni Sarah.
Agad na napagtanto ni Mugyong na pwede itong maging malaking turning point sa investigation. Mabilis na bumalik ang pulis sa product launch scene at nadiskubre nilang pinutol ang camera wires. Magulo ang scene at may mga bahid ng dugo. Lahat ng senyales ay tumuturo sa isang premeditated crime. Kung mapapatunayang parehong custom-made ni Sarah ang dalawang identical dresses, maipapakita nito ang element ng preparation para sa murder. Pero naramdaman ni Mugyong na ang isang taong tulad ni Sarah ay halos imposibleng mag-iwan ng ganoon kalinaw na clue. Kalaunan, nakipag-contact ang pulis sa owner ng high-end tailor shop. Kinumpirma niya na ang dress ay in-order ng isang regular customer na nagngangalang Sarah. Kakaiba ang order na ito dahil pinagawa siyang manahi ng dalawang magkaparehong dress. Naisip ni Mugyong na habang fitting process, baka aksidenteng nagasgas ng karayom ang balat ng nagsuot. Kaya nagdesisyon si Mugyong na kolektahin ang anumang natitirang DNA samples mula sa lining fabric para ipatest. Mabilis na naibalik ang results mula sa National Forensic Agency. Pero ang ikinagulat ng lahat ay hindi tuluyang magkatugma ang DNA samples mula sa dalawang dress. Ipinakita ng analysis na ang DNA na nakuha mula sa karayom sa dress ay may 79.79% na tugma sa DNA ng biktima. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na ang parehong dress ay custom-made para sa biktima. Kung titingnan ang motive, ang taong naghanda para sa murder ay ang mismong biktima. Sa sandaling iyon, tunay na napagtanto ni Mugyong kung gaano katakot-takot ang kalaban niya. Naalala ni Mugyong ang sinabi ni Sarah na laging pinaniniwalaan ng mga tao ang gusto nilang paniwalaan. Ngayon, tila nagbabago na ang buong direksyon ng investigation. Samantala, gamit ang security camera footage ng tailor shop, nadiskubre ng pulis na sumakay si Mijong ng taxi papunta sa maliit na handicraft workshop kung saan siya dating nagtatrabaho. Pero pagdating nila roon, halos wala nang laman ng lugar. Ang mga makina at records ay lahat na alis na. Bawat bakas ng activity ay maingat na binura na para bang walang sino mang naging nandoon. Muling naging komplikado ang kaso. May motive ang biktima habang hindi malinaw ang identity ng suspect. Nilinis ang crime scene at patuloy pa ring tumatakbo ang oras. Nagsagawa ng masusing search ang pulis, pero walang kahit anong bakas sa buong kwarto, kahit isang hibla ng buhok o fingerprints. Nang umabot sa dead end ang investigation, napansin ni Mugyong ang isang lalaking nagtatrabaho sa tabi ng workshop. Nilapitan siya ni Mugyong at tinanong kung nakita na ba niya ang mga worker sa waste workshop. Sumagot ang lalaki na mga 10 araw bago iyon, ni-raid ng pulis ang lugar at inaresto ang illegal immigrant workers at lahat ng workers ay na-deport mula sa South Korea. Sa sandaling iyon, napansin ni Mugyong ang makakapal na kalyo sa mga kamay ng lalaki. Ipinaliwanag ng lalaki na galing iyon sa maraming taong paggamit ng gunting sa pagputol ng tela, isang markang karaniwang meron ang halos lahat ng tailors. Ipinaalala ng detalyeng ito kay Mugyong ang mga kamay ng babaeng namatay sa sewer. May kapareho rin siyang mga kalyo. Pagbalik sa interrogation room, inisip ni Mugyong ang isang matapang na hypothesis. Baka ang babaeng nakaupo sa harap niya ay hindi si Sarah, kundi si Mijong. Noong una, balak ni Sarah na patayin si Mijong para kunin ang lugar nito, pero nahuli siya at nagplano si Mijong na baligtarin ang sitwasyon. Kung tama ang hypothesis na iyon, ibig sabihin pinatay ni Mijong si Sarah para kunin ang identity ni Sarah at si Mijong ang naging taong matagal na niyang gustong maging. Pero hindi makakuha si Mugyong ng malinaw na sagot mula sa babaeng nasa harap niya. Pagkatapos, napagtanto ni Mugyong na baka hindi na mahalaga ang pagkakaiba ng totoo at peke dahil Sarah man iyon o Mijong, parehong peke ang mga identity na iyon. Wala namang tunay na Sarah mula pa sa simula. Parang natigil ang kaso pero nagdesisyon si Mugyong na sumugal. Naiintindihan niya na para mabago ang sitwasyon, kailangan niyang atakihin ang bagay na pinakamahalaga sa kalaban, ang boudoir brand. Idineklara ni Mugyong na ibibigay niya sa media ang buong proseso ng step-by-step manipulation at panloloko ng boudoir sa mga customer, kasama ang peking identity ng founder at ang connection nito sa isang murder case. Walang duda, magbibigay ito ng matinding dagok sa luxury empire. Talagang nagalit si Sarah. Nagbabala siya na ang isang police officer na basta-bastang maglilik ng investigation documents ay hindi lang madademote, kundi maaari ring mapilitang mag-resign. Pero hindi natinag si Mugyong. Sinabi niyang hinahanap lang niya ang katotohanan. At kung kayang sunugin ng katotohanan ang lahat hanggang maging abo, handa siyang gawin iyon. Hinahabol lang niya ang kriminal hanggang sa pinakadulo. Kung titigil ito sa pakikipaglaban, titigil din siya. Pero malinaw na hindi susuko si Sarah. Noong gabing iyon, kumalat kung saan-saan ang balita tungkol sa boudoir scandal. Unti-unting inilabas ng media kung paano minanipula ng brand ang tiwala at itinago ang tunay na identity ng founder nito. Galit ang mga customer at nanawagan pa sila ng pinakamabigat na parusa para sa taong nasa likod nito. Matindi ang pag-condemn ng public opinion sa pagpapanggap at pamumuhay gamit ang buhay ng ibang tao. Itinuring nila itong senyales ng matinding insecurity at psychological distortion. Bawat malamig na criticism ay nagpatakip ng ulo sa babae. Malapit nang bumigay ang isip niya.
Kahit sa hallucinations niya, nakita niyang lubog sa tubig ang buong kwarto at siya kasama ang boudoir empire na binuo niya gamit ang sarili niyang mga kamay ay dahan-dahang lumulubog sa madilim na kalaliman. Sa gitna ng kaguluhan, umalingaw-ngaw ang boses ni Mugyong. Sinabi niya na mabubunyag din sa huli ang sikreto at kapag nawala ang ilusyon, mas madali itong iiwan ng mga tao kaysa sa inaakala niya. Pwede sanang maging totoo ang boudoir basta siya mismo ay totoo. Sa ilalim ng matinding mental pressure, sa wakas ay bumigay si Sarah. Desperado niyang pinukpok ang bakal na pinto ng selda niya at hiniling na makita ulit si Mugyong. Sa interrogation room, nilinaw ni Mugyong na ang voluntary confession ni Sarah at cooperation niya sa investigation ang tanging chance niya para sa leniency. Hanggang doon lang ang kaya niyang itulong. Ang natitira ay nakadepende na sa choice niya. Sa pagkakataong ito, tila nagdesisyon si Sarah na makipag-compromise. Inamin niya ang murder kasabay ng paghinga ng maluwag ng pulis. Napaiyak siya at inaming siya si Mijong. Pagkatapos, detalyado niyang ikinuwento kung paano niya sinira ang mukha ni Sarah at kung paano niya itinapon ang katawan ng biktima sa sewer. At pagkatapos ng pagkamatay, komportable nang nakapamuhay si Mijong gamit ang identity na iyon. Inamin ni Mijong ang lahat ng charges at handa siyang tanggapin ang parusa pero walang bakas ng pagsisisi sa mukha niya. Nanatiling kalmado si Mugyong. Naniniwala siyang ang confession na ito ay para lang protektahan ang boudoir brand na mas mahalaga sa kanya kaysa sa sarili niya. Nakita rin ng mga kasamahan ni Mugyong ang kalkulasyon ng babaeng ito. Sinasamantala niya ang isang legal loophole. Kapag na-identify ang murder victim bilang si Sarah, maaaring umabot sa dead end ang fraud investigation na may kinalaman sa boudoir brand dahil wala na ang taong pwedeng panagutin sa krimen. Naintindihan ni Mugyong na ang focus ng kaso ay lumipat na mula sa pagpapatunay ng murder niya patungo sa pagtukoy ng tunay niyang identity. Tinanong ni Mugyong si Mijong kung bakit ganoon kalupit ang trato niya sa biktima. Malungkot na sumagot si Mijong na si Sarah ay klase ng tao na mas mabuti pang mamatay kaysa patuloy na mabuhay sa mundo. Ayon kay Mijong, hindi talaga gusto ng mga taong nasaktan ni Sarah, pati siya mismo, na patuloy pang mabuhay si Sarah. Sa kabila nito, kumpiyansang iginiit ni Mugyong na walang saysay ang lahat ng scheme ni Mijong dahil iisa lang ang katotohanan. Siya si Sarah at siya ang pumatay kay Mijong. Mapanghamak na sumagot ang babae na hindi iyon mapapatunayan ni Mugyong. Agad na inilabas ni Mugyong ang huling mahalagang ebidensya niya. Nadiskubre niyang sumailalim ito sa kidney transplant at siguradong may tissue samples pa rin ang ospital. Sa pamamagitan ng pag-compare nito sa original medical records, hindi na maitatago ang tunay niyang identity. Umalis ang investigators papunta sa ospital para kunin ang tissue samples para sa DNA testing. Dapat sana ay mabubunyag ng results ang buong katotohanan, pero biglang tumunog ang phone at ang tao sa kabilang linya ay nagbigay ng masamang balita. Ang tissue sample na nakastore sa ospital ay misteryosong nawala. Ngumiti ng matagumpay ang babae. Sinabi niya kay Mugyong na siya ang panalo. Maaaring tama ang reasoning ni Mugyong sa logic, pero hindi ito legally verifiable truth. Sa ilalim ng pagkukunwaring siya si Mijong, inamin niya ang lahat, kasama ang murder. Walang magawa ang buong investigation team. Perpektong tumugma ang confession niya sa investigation, pero hindi nila mapatunayan ang tunay niyang identity. Nauubos na ang oras. Papalapit na sa 48 oras ang detention period. Nakasaad sa batas na kailangang makakuha ng arrest warrant sa loob ng panahong ito. Kung hindi, kailangang agad siyang palayain ng pulis at hindi na siya pwedeng arestuhin ulit para sa parehong krimen. Ibig sabihin, bago mag-alas 6, mapipilitan si Mugyong na palayain ang babae dahil kulang ang ebidensya o kailangan niyang tumawid sa linyang hindi dapat tawirin ng pulis. Sa huli, matapos ang panloob na laban sa sarili, gumawa ng desisyon si Mugyong. Sa name section ng arrest warrant, direkta niyang tinype ang pangalan ni Mijong. Pinusasan ang babae at inescort palabas ng police station. Hinarap niya ang napakaraming kamera at sunod-sunod na tanong ng reporters pero wala siyang sinabi kahit isang salita. Sa court, idineklara ng judge na guilty si Mijong sa intentional murder at pagtatapon ng katawan at sinentensyahan siya ng 10 taon sa kulungan. Sa wakas, naisara ang kaso. Dahil sa matagumpay niyang investigation, kinilala si Mugyong bilang model police officer. Pumasok ang babae sa prison at nagpalit ng prisoner's uniform. Lumitaw ang isang peklat na nagpapakita ng marka ng kidney transplant surgery niya ilang taon na ang nakalipas. Makalipas ang ilang taon, binisita ni Mugyong ang babae sa kulungan. Sinabi niya na ang taong tinawag na Sarah ay inilibing bilang unidentified body. Kahit wala na ang founder nito, patuloy pa ring umuunlad ang boudoir brand. Nang marinig ito, ngumiti ng kontento ang babae. Tiningnan niya si Mugyong at tinanong kung sino ba talaga ang nahuli niya sa huli. Pagkatapos ng kasong iyon, na-promote ang police officer. Nanatiling buo ang boudoir brand at naabot ni Mijong ang goal niyang maging si Sarah. Kung walang umaaming biktima, totoong may fraud nga ba? Matagal na nag-isip si Mugyong. Sa wakas, tinanong niya ang tanong na ilang taon nang bumabagabag sa kanya. Kahit alam niyang parang obvious ang sagot, tahimik lang siyang tiningnan ng babae nang hindi sumasagot. Sa huling sandali ng pagbisita, sabay silang lumingon para tingnan ang isa't isa. Napakaraming hindi nasabing kahulugan ang nasa mga mata nila.